Ako po si Miguel. Isa po akong tagasalaysay ng isang pangyayaring hinding-hindi ko makakalimutan. Lalo na't isa ito sa mga kinatatakutang karanasan ng aming baryo noong taong 1961. Hanggang ngayon ay sariwa pa rin ang alaala ng gabing yon at gusto kong ibahagi sa inyo ang kabuuan ng nangyari. Taong 1961 sa isang liblib na baryo sa probinsya ng Antique. Nakatira ang isang kilalang albularyo na si Mang Celso. Hindi lamang siya simpleng manggagamot, kundi isa ring tagapayo ng mga taga-baryo tuwing may nararamdaman silang kakaiba. Karamdaman man o kababalaghan, kilala siya sa pagiging matapang, ngunit likas ang kanyang pagiging maingat dahil alam niyang ang mga nilalang na hindi nakikita ay laging nagmamasid. Sa baryo namin, kilala din sina Aling Marta, asawa ni Mang Celso, at ang kanilang anak na si Ben. May isa pa silang kasamang malapit na kaibigan na si Domeng, na laging tumutulong sa pamilya. Sila ang pangunahing taong sangkot sa kwentong ito. Isang hapon ng Hunyo 1961, habang nakaupo si Mang Celso sa ilalim ng punong mangga sa kanilang bakuran, lumapit si Aling Marta. Mahal, parang iba ang pakiramdam ko nitong mga nakaraang araw, lalo na kapag lumalapit ako sa bukirin sa bandang silangan. Para bang may nakatingin sa akin. Wika ni Aling Marta. Umiling si Mang Celso at sumagot. Huwag kang basta-basta pupunta roon. Sinasabi ko na sa'yo noon pa, Marta. Iyon ay bahagi ng kagubatan na hindi dapat pinapasok ng kahit tanghali. Naroon si Ben nakikinig at nagtanong. Itay, totoo ba na may mga engkanto talaga sa kagubatan na yon? Anak, hindi lahat ng nilalang ay masama. Pero kung minsan, may mga engkantong nagkakagusto sa tao. Kapag napili ka nila, mahirap nang makatakas. Tahimik na nakinig si Ben. Kinagabihan, habang nagkukwentuhan sa ilalim ng lampara, dumating si Domeng, dala ang kanyang itak at ilang gulay. O Par Celso, may nakita akong kakaiba kanina sa may sapa. May babae nakaupo, nakaputi, mahaba ang buhok. Nang lumapit ako, bigla siyang nawala. Napakunot ang noo ni Mang Celso. Iyon ang sinasabi ko, Domeng. Nagsisimula na naman silang magparamdam. Makalipas ang ilang araw, dumating ang isang taga-baryo na umiiyak. Albularyo, tulungan niyo po ako. Ang anak ko'y hindi magising. Parang inaagaw ng kung sino ang panaginip. Sigaw ng babae. Agad na pumunta si Mang Celso sa bahay ng babae. Dinala niya ang kanyang mga gamit, mga dahon, langis at dasala. Habang ginagawa niya ang orasyon, bigla na lang lumamig ang paligid. Naroon din si Marta at Ben na nagbabantay. Kung sino ka man, umalis ka sa batang ito! Sigaw ni Mang Celso habang hawak ang isang kruspiyo. Umihip ang malamig na hangin at bigla na lang natahimik ang bata. Gumaan ang kanyang paghinga at unti-unti itong nagising. Salamat, Mang Celso! Bulong ng babae habang umiiyak. Ngunit hindi pa doon natatapos ang lahat. Isang gabi, habang mahimbing ang lahat sa pagtulog, nagising si Aling Marta dahil sa kakaibang liwanag mula sa labas ng bahay. Inalalayan niya ang kanyang sarili at sumilip sa bintana. Nakita niya may 3 nilalang na nakaputi. Mahaba ang buhok at kumikislap ang mga mata. Mahal, gising! Sigaw ni Marta kay Celso. Agad nagising si Mang Celso at nakita rin ang mga nilalang. Hindi sila karaniwang tao kundi mga engkanto. Celso, sumama ka sa amin. Wika ng isa sa kanila gamit ang malamig ngunit malinaw na tinig. Mariing umiling si Mang Celso. Hindi ako sasama. Dito ang lugar ko at dito ako para sa mga tao. Ngunit bago pa siya makagalaw, biglang lumakas ang hangin. Nabuksan ang pinto ng kanilang bahay at parang may puwersang humihila kay Mang Celso. Nagpumiglas siya ngunit walang nagawa. Nagtakbuhan si Marta at Ben, ngunit natumba lamang sila dahil sa malakas na bugso ng hangin. Celso! Sigaw ni Aling Marta, ngunit agad nawala si Mang Celso sa paningin nila. Simula noon, naging malaking usap-usapan sa baryo ang pagkawala ng albularyo.
Naghahanap ang lahat kasama si Doming, ngunit wala silang makita. Tanging mga yapak na sa may damuhan ang naiwan na tila ba hindi tumuloy sa lupa kundi naglaho sa gitna ng dilim. Lumipas ang 3 araw, walang balita kay Mang Celso. Si Aling Marta ay halos mabaliw sa kakaiyak. Si Ben naman ay laging nakatulala. Si Doming ay hindi tumigil sa paghahanap. Nagdadala ng itak at lampara gabi-gabi. Isang gabi ng ika-4 na araw, habang nag-iisa si Doming sa gilid ng kagubatan, nakarinig siya ng tinig. Tinig na nagsasabing wag na raw siyang maghanap. Napalingon siya at nakita ang isang nilalang na nakaputi. "Bakit ninyo dinukot si Celso?" sigaw ni Doming. Ngumiti ang engkanto at sumagot. "Pinili namin siya. Malakas ang kanyang kapangyarihan at kailangan namin siya." Nanginginig si Doming at tinutukan ng itak ang nilalang. Ngunit bago pa siya makalapit, bigla itong naglaho kasabay ng malamig na hangin. Matapos ang kaganapan sa kagubatan kung saan kinausap si Doming ng isang nilalang, bumalik siya sa baryo dala ang mabigat na pakiramdam. Pagdating sa bahay ni Mang Celso, nadatnan niyang umiiyak pa rin si Aling Marta habang yakap-yakap si Ben. Doming, may balita ka ba? Tanong ni Aling Marta, halos wala ng boses sa kakaiyak. Umiling si Doming. "Wala akong nakitang bakas, pero narinig ko ang tinig. Naroon talaga sila. Sila ang kumuha kay Celso." Napahagulgol si Aling Marta. Diyos ko, bakit pa siya? Hinawakan ni Doming ang balikat niya. "Huwag kang mawalan ng pag-asa. Buhay si Celso. Hindi siya basta-basta kukunin para patayin. Kailangan natin mag-isip ng paraan para maibalik siya." Tahimik na nakinig si Ben, ngunit sa kanyang murang isipan, nakaukit na ang takot. Kinabukasan, nagtipon-tipon ang mga taga-baryo sa harap ng bahay ni Celso. Karamihan ay may dalang kandila at dasala. Ang ilan ay nag-aalok ng tulong upang hanapin ang albularyo. Lumapit ang isang matandang babae na kilala sa baryo bilang si Lola Simeona. Mga anak, hindi basta-basta ibinabalik ng mga engkanto ang kanilang dinadala. Kailangan ng alay o kaya'y makiusap ng maayos. Sumagot si Doming. "Lola Simeona, anong klaseng alay at papaano tayo makikipag-usap sa kanila?" Umiling ang matanda. Iyon ang mahirap. Hindi sila basta-basta nagpapakita. Pero kung may makakagawa ng paraan, si Celso iyon. At dahil siya ang kinuha, kailangan nating hanapin ang lugar kung saan siya dinala. Nasaan kaya yun? Tanong ni Aling Marta. Tumingin si Lola Simeona sa silangan patungo sa kagubatan. Matagal na itong iniiwasan ng lahat. Doon sa loob ng gubat na iyan, may daanan patungo sa kanilang mundo. Kinagabihan, nagpasya si Doming na muling bumalik sa kagubatan. Isinama niya si Ben kahit ayaw ni Marta, ngunit nagpumilit ang bata. "Itay ko ang kukunin natin. Hindi ako papayag na hindi ako sasama," sabi ni Ben. Naiwan si Aling Marta sa bahay, nanginginig sa kaba at nagdarasal sa bawat saglit. Sa may masukal na bahagi ng gubat, nagtuloy sina Doming at Ben dala ang lampara, itak at ilang dahon na iniwan ni Celso noon para sa proteksyon. Habang naglalakad, naririnig nila ang mga alulong ng aso at tila mga tawanan ng mga hindi nakikita. "Mang Doming, naririnig mo ba yun?" bulong ni Ben. "Oo anak, huwag kang bibitaw sa akin. Hawakan mo ang kamay ko," sagot ni Doming. Maya-maya, nakarating sila sa isang bahagi ng gubat na hindi sila pamilyar. Ang paligid ay puno ng liwanag mula sa mga alitap-tap. Ngunit kakaiba ang kislap nito. Hindi karaniwang liwanag, kundi parang may anyo ng mga matang nakamasid. Maya-maya, biglang umihip ang malakas na hangin. Sa harap nila ay may lumitaw na isang malaking puno ng balite. Sa ilalim nito, may nakabukas na tila lagusan. Madilim ngunit parang may kumukulong usok sa loob. "Mang Doming, iyon kaya ang daan?" tanong ni Ben. Bago pa makasagot si Doming,
May boses na narinig mula sa lagusan. Kung nais ninyong kunin si Celso, pumasok kayo. Pero may kapalit. Wika ng tinig. Nagkatitigan si Doming at Ben. Pareho silang natakot ngunit alam nilang kailangan nilang subukan. Samantala sa loob ng kanilang bahay, si Aling Marta ay nagdasal ng nagdasal hanggang sa makatulog siya sa sobrang pagod. Sa kanyang panaginip, nakita niya si Celso. Nakaputing damit, nakaupo sa isang batong bilog at nakapalibot ang tatlong nilalang. Marta, huwag ka mag-alala. Buhay ako, pero hindi ako makaalis. Ang mga engkanto ang nagtatali sa akin. Wika ni Mang Celso. Celso, paano ka namin matutulungan? Tanong ni Aling Marta. Si Doming at Ben, sila ang may kakayahang makapasok. Ngunit kailangan handa sila sa anumang kapalit na hihingi ng mga engkanto. Nagising si Aling Marta na pawis at humahangos. Alam niyang hindi basta panaginip ang nakita niya, kundi totoong pangitain mula sa kanyang asawa. Sa gubat nagpasya si Doming at Ben na pumasok sa lagusan. Pagpasok nila, pakiramdam nila ay iba na ang lugar. Hindi na ordinaryong gubat ang kanilang nilalakaran. Ang paligid ay puno ng kakaibang halaman. May mga bulaklak na kumikislap at mga ilog na kumikinang na tila pilak. Ngunit kasabay nito, may mga nilalang na nakamasida, mga engkantong nakaputi, may mahabang buhok at mga matang malamlam na kumikislap. Lumapit ang isa sa kanila. Kayo ang pumasok sa aming mundo. Ano ang inyong pakay? Sumagot si Doming. Kukunin namin si Celso. Siya ay isa sa amin. Hindi ninyo siya pwedeng ikulong dito. Ngumiti ang engkanto. Si Celso ay aming napili. Siya ay may kakayahang hindi taglay ng karaniwang tao. Kapalit ng kanyang paglaya, may isang bagay kayong dapat ialay. Anong klaseng alay? Tanong ni Ben na nanginginig ang boses. Tumawa ang engkanto at sabay-sabi niya, isang kaluluwa. Nang sabihin ng engkanto na isang kaluluwa, kapalit ng paglaya ni Celso, nanlumo si Doming at halos hindi makapagsalita si Ben. Hindi maaari. Hindi kami mag-aalay ng buhay ng iba. Kung gusto ninyo ng kapalit, sabihin ninyo ang ibang paraan. Ngumiti ang engkanto at lumapit kay Ben. Bata, napakalinis ng iyong kaluluwa. Ikaw ang pinakamainam na kapalit. Biglang niyakap ni Doming si Ben at ininayo mula sa engkanto. Hindi, huwag niyo siyang gagalawin. Ako na lang. Buhay ko ang kunin ninyo kapalit ni Celso. Tahimik na nagtawanan ang mga nilalang. Ang kanilang tinig ay parang alon ng malamig na hangin na dumediretso sa pandinig at nagpapayanig ng dibdib. Mula sa gitna ng mga nilalang, lumitaw ang isang mas mataas at mas maliwanag na anyo. Tila hari ng mga engkanto. Siya ang nagsalita. Kung ayaw ninyong mag-alay ng kaluluwa, may isa pang paraan. Ngunit ito ay mahirap at puno ng panganib. Kailangan ninyong makuha ang batong bughaw na nakatago sa gitna ng aming hardin. Ang sino mang makakakuha nun ay makakapalit kay Celso upang makabalik siya. Nagtitigan si Doming at Ben. Pareho silang natatakot, ngunit wala na silang ibang pagpipilian. Paano kami makakapunta ron? Tanong ni Doming. Itinuro ng hari ng mga engkanto ang isang daan patungo sa malalim na bahagi ng kanilang lupain. Sundan ninyo ang ilog na kumikinang. Ngunit mag-ingat kayo, hindi lahat na makikita ninyo doon ay totoo. Naglakad sina Doming at Ben sa kahabaan ng ilog na tila kumikislap na pilak. Habang naglalakad, nakaririnig sila ng mga tinig, tila mga mahal nila sa buhay na tumatawag. Napahinto si Ben nang may marinig at lumingon. Nakita niya ang anyo ng kanyang ina, si Aling Marta. Nakatayo sa kabilang pangpang ng ilog, nakangiti at naglalahad ng kamay. Ben, wag. Hindi siya si Marta. Isa siyang palabas ng mga engkanto. Ngunit patuloy na tinatawag ng anyo ni Marta
ang kanyang anak. Ben anak, lumapit ka. Sama ka sa akin. Napaiyak si Ben. Gusto ko si nanay. Makinig ka sa akin, Ben. Kung lalapit ka, hindi na tayo makakabalik. Napahigpit ang kapit ng bata sa kamay ni Doming at tuluyang tumalikod nang sila'y makalayo. Biglang naglaho ang anyo ni Marta at narinig nilang tumawa ang mga nilalang mula sa kawalan. Pagdating nila sa isang malawak na parang, nakita nila ang hardin ng mga engkanto. Punong-puno ito ng mga bulaklak na kumikislap, mga punong kulay pilak at mga ibong parang kristal. Sa gitna ng hardin naman ay naroon ang isang dambuhalang bato. At sa ibabaw nito ay nakapatong ang batong bughaw na kumikislap ng kakaibang liwanag. Yun na ang hinahanap natin. Bulong ni Ben. Oo, pero sigurado akong hindi ito basta kukunin, sagot ni Doming. Habang papalapit sila, lumitaw ang tatlong nilalang na nakaputi. Ang parehong tatlo na unang nakita ni na Marta at Celso sa kanilang bahay bago siya dinukot. Nakatitig sila kay Doming at Ben. Kung gusto ninyo ng bughaw na bato, kailangan ninyong patunayan na kayo'y karapat-dapat, wika ng isa sa mga engkanto. Ano ang ibig ninyong sabihin? Tanong ni Doming. Kailangan ninyong lagpasan ang 3 pagsubok. Kapag nagtagumpay kayo, makukuha ninyo ang bato. Kapag nabigo kayo, mananatili dito ang inyong kaluluwa at katawang lupa magpakailanman. Unang pagsubok. Dinala sila sa isang parang na puno ng ilusyong nakakapang-akit. Sa kanilang paligid biglang lumitaw ang mga kamag-anak at kaibigan na masaya at kumakaway. Doming, halika na rito. Sigaw ng isang babaeng kanyang asawa na matagal nang yumao. Ben anak, nandito si Itay. Bulong ng isang imahe na kahawig ni Celso. Halos bumigay si Ben, ngunit agad siyang pinigilan ni Doming. Huwag kang lalapit. Huwag kang magpapalinlang. Hindi sila totoo. Napaluha si Ben at tinakpan ang kanyang mga mata. Nang hindi sila bumigay sa tukso, biglang naglaho ang mga anyo at bumukas ang daan patungo sa susunod na pagsubok. Ikalawang pagsubok, dinala sila sa isang lugar na puno ng dilim. Tanging mga lampara lamang ang nagbibigay liwanag. Habang naglalakad, may naririnig silang mga ungol at yabaga. Biglang lumitaw ang mga nilalang na kahawig na malalaking aso. Pula ang mga mata at matatalas ang pangila. Mang Doming, natatakot ako. Bulong ni Ben. Huwag kang bibitaw anak. Hawakan mo ko. Sabay abot ng maliit na krus na laging dala ni Mang Celso noon. Habang papalapit ang mga halimaw, itinaas ni Ben ang krus. Agad na umatras ang mga nilalang at naglaho sa kadiliman. Pagkatapos noon, muling lumiwanag ang paligid at bumukas ang susunod na daan. Ikatlong pagsubok. Nakarating sila sa isang lawa na kulay kristal. Sa gitna nito, naroon ang batong bughaw na nakalutang sa ibabaw ng tubig. Ngunit habang papalapit, biglang lumitaw ang isang dambuhalang nilalang na parang higanting ahas na may mga pakpak. Hindi ninyo makukuha ang batong ito. Wika ng halimaw. Hinawakan ni Doming ang kanyang itak at sumugod, ngunit napakalakas ng nilalang at tinapon siya sa lupa. Napasigaw si Ben at mabilis siyang tumakbo upang damputin ang batong bughaw. Pagkakuha ni Ben ng bato, biglang kumislap ang buong lawa. Napasigaw sa sakit ang halimaw at biglang naglaho. Agad na tumakbo si Ben pabalik kay Mang Doming at inalalayan siya. Nakuha ko na! Nakuha ko na! Sabi ni Ben. Nakangiting tumayo si Doming at hinaplos ang ulo ng bata. Magaling ka, Ben. Dahil sa'yo, may pag-asa tayong mailigtas ang ama mo. Matapos makuha ni Ben ang batong bughaw at maglaho ang dambuhalang halimaw, biglang lumitaw muli ang 3 engkanto na siyang nagbabantay sa hardin. Nakatingin sila kay Ben na mahigpit na yakap-yakap ang bato. Natapos ninyo ang 3 pagsubok. Ngunit tandaan ninyo,
Hindi pa rito natatapos ang lahat. Kailangan gamitin ang batong bughaw sa tamang paraan upang mailigtas si Celso. Kung hindi, kayo man ay mananatili dito. Pinapaalala ko. Nag-alangan si Domeng. Ano ang ibig sabihin nito? Hindi ba't sapat na makuha namin ang bato? Ngumiti ang isa sa mga engkanto. Ang batong bughaw ay hindi simpleng bato. Ito ay susi sa pagitan ng dalawang mundo. Kung nais ninyong kunin si Celso, kailangang ialay ang bato sa harap ng puno ng balite kung saan siya itinali. Agad nilang inisip si Celso. Alam nilang kailangang madaliin ang lahat. Dinala sila ng mga engkanto pabalik sa kanilang hari. Pagdating nila, nakita nila si Mang Celso. Nakaupo siya sa isang batong bilog, gaya ng nakita ni Marta sa kanyang panaginip. Ang kanyang mga kamay at paa ay tila nakatali ng liwanag na kumikislap at ang kanyang mga mata ay maputla. Ah, Pare Celso. Itay! Habol ni Ben. Halos tumakbo palapit. Ngunit pinigilan sila ng hari ng mga engkanto. Huwag kayong lalapit. Ilagay ninyo muna ang batong bughaw sa harap ng puno ng balite. Doon lamang siya makakalaya. Naglakad si Ben patungo sa harap ng puno ng balite. Nang mailapag niya ang bato sa ugat nito, bigla itong kumislap ng bughaw na liwanag. Umalingaw-ngaw ang malakas na hangin at nagsimulang mabasag ang tali ng liwanag na nakapalibot kay Celso. Napasigaw si Mang Celso habang unti-unting bumabalik ang kanyang lakas. Ngunit kasabay nito, lumakas din ang hangin at nagsimulang magalit ang ibang engkanto sa paligid. Ang ilan ay hindi pumayag na pakawalan si Celso. Hindi siya pwedeng makaalis. Sigaw ng isa sa kanila. Naglabasan ang mga nilalang mula sa bawat sulok ng kagubatan ng engkanto. Ang mataas na nilalang, may mahahabang buhok, mga matang kumikislap, at ang ilan naman ay may pakpak. Ang kanilang titig ay sabay-sabay na nakadiretso sa buong paligid. Agad na hinila ni Domeng si Ben at itinago sa kanyang likod. Bing, huwag kang lalayo sa akin. Samantala si Mang Celso ay pilit na tumatayo kahit mahina pa ang katawan. Nakatingin siya sa hari ng mga engkanto. Bakit ninyo ako pinipigilan? Wala akong ginagawang masama. Sumagot ang hari. Pinili ka namin hindi upang saktan, kundi upang maging tagapag-alaga ng aming mundo. May kapangyarihan ka na makakabalanse sa pagitan ng tao at engkanto. Ngunit kung pipilitin mong bumalik, mawawalan kami ng bantay. Mariing umiling si Mang Celso. Ang buhay ko ay para sa aking pamilya at sa aking mga kababaryo. Hindi ninyo ako maaaring gawing alipin dito. Biglang kumidlat sa kalangitan ng mundo ng mga engkanto. Ang batong bughaw na nasa harap ng puno ng balite ay nagliwanag pa ng mas matindi at ang liwanag nito'y tumama kay Celso. Unti-unti nang nawawala ang mga gapos na nakabalot sa kanya. Domeng, Ben, malapit na akong makalaya. Sigaw ni Mang Celso. Ngunit pabilis na lumapit ang ilang engkanto upang pigilan sila. Agad hinugot ni Domeng ang kanyang itak at itinapat sa mga lalapit. Sige, lumapit kayo at hindi ako magdadalawang isip. Ngunit sa halip na umatake, nag-atrasan ang ilan. Hindi dahil sa takot sa itak, kundi dahil sa liwanag na galing sa batong bughaw. Para bang iyon ang kanilang kahinaan. Maya-maya, nakalaya na si Celso at agad na yumakap kay Ben. Anak, salamat at hindi ka sumuko. Tatay, natatakot ako pero alam ko nga makakabalik tayo. Sagot ni Ben habang umiiyak. Lumingon si Mang Celso kay Domeng. Salamat pare, kung hindi dahil sa'yo baka hindi na ako nakabalik. Ngunit bago sila makalabas ng lagusan, muling nagsalita ang hari ng mga engkanto. Kung aalis kayo, may kapalit pa rin. Hindi pwedeng walang kabayaran. Ang batong bughaw ay hindi maaaring dalhin sa inyong mundo. Napatingin si Celso sa bato. Kung hindi namin ito madadala, paano kami makakabalik? Dalhin ninyo siya. Isa sa inyo ang kailangan maiwan dito upang manatiling bantay. Iyon ang tanging paraan. Nagulat si Domeng. Hindi pwede. Hindi pwedeng may maiiwan sa amin.
Ngunit mariing tumingin si Celso sa kanyang kaibigan. Domeng, ito na ang kabayaran. Ako ang dapat maiwan. Kung hindi dahil sa akin, hindi kayo malalagay sa panganib. Ako na ang magiging bantay dito. Hindi, Itay. Huwag mo akong iiwan. Napapikit si Mang Celso. Anak, ito ang paraan para makabalik kayo kay nanay mo. Para maging ligtas kayo. Ngunit biglang kumislap muli ang batong bughaw. Nagkaroon ng kakaibang liwanag na bumalot sa buong paligid. Ang tatlong engkanto ay napatras at parang nagulat. Nakakatuwa. Ang bato mismo ang pumili. Wika ng hari. Nang maglaho ang liwanag, nakita nilang ang bato ay nahati sa dalawa. Isang bahagi na natili sa kamay ni Ben at ang isa na may lumubog sa lupa ng mundo ng engkanto. Ito'y bihirang mangyari. Kung gayoon, may balanse na. Walang kailangan maiwan. Ngunit tandaan ninyo, may utang pa rin kayo sa aming mundo. Wika ng hari. Dali-daling niyakap ni Ben ang kanyang ama. Itay, makakauwi na tayo. Oo anak, pare, uuwi tayo magkakasama. Pinayagan silang lumabas ng lagusan. Sa bawat hakbang, unti-unting nagbabago ang paligid. Mula sa makukulay at kumikislap na tanawin ng engkanto, pabalik sa madilim at malamig na gubat ng kanilang baryo. At sa huling kisap ng liwanag, nakalabas silang tatlo, si Celso, Doming at Ben. Pagkalabas ni na Celso, Doming at Ben mula sa may lagusan sa ilalim ng balite, kapansin-pansin ang bigat ng kanilang paghinga. Ang katahimikan ng gubat ay bumalik. Ngunit naroon pa rin ang malamig na simoy ng hangin na wari nagbabadya ng paalala mula sa mga engkanto. Agad na niyakap ni Ben ang kanyang ama ng mahigpit. Itay, akala ko hindi na kita makikita ulit. Anak, huwag kang matakot. Nandito na ako. Hindi na tayo maghihiwalay pa ng nanay mo. Celso, salamat sa Diyos at nakabalik ka. Akala ko'y mawawala ka na sa amin. Sabi naman ni Doming. Niyakap ni Celso ang kaibigan. Pare, wala akong utang na kasing laki ng ginawa mo. Kung hindi dahil sa tapang mo, baka hindi na ako nakalabas mula sa kanilang mundo. Pagbalik nila sa baryo, sinalubong sila ni Aling Marta na halos mawalan ng ulirat sa labis na tuwa. Agad niyang niyakap si Celso ng mahigpit at hindi na bumitiwa. Celso, akala ko kinuha ka na nila ng tuluyan. Diyos ko, salamat at ibinalik ka pa sa amin. Niyakap din ni Celso si Aling Marta. Mahal, hindi ko kayang iwan kayo. Pinaglaban ako ni na Doming at Ben. Hindi ako pinabayaan ng ating anak. Tumulo ang luha ni Aling Marta habang hinahaplos ang pisngi ng asawa. Hindi ko alam kung paano ako mabubuhay kung hindi ka nakabalik. Kinagabihan, muling nagtipon ang mga taga-baryo sa harap ng bahay ni na Celso. Lahat ay nagdala ng kandila at taimtim na nagdasal bilang pasasalamat. Doon nila narinig mula sa mismo kay Celso ang buong kwento ng kanyang pagkakadukot at ang panganib na hinarap ni na Doming at Ben sa mundo ng engkanto. Tahimik ang lahat at may ilan na nanginginig sa takot. Ngunit higit sa lahat, dama nila ang pag-asa dahil nakabalik ang kanilang albularyo. Lumapit si Lola Simeona at nagsalita. Mga anak, hindi madali ang pinagdaanan nila. Ang engkanto ay hindi dapat bastang hamunin. Ngunit ngayon, may bahagi ng batong bughaw na napunta kay Ben. Dapat tayo mag-ingat. Hindi ito ordinaryong bato. Ibig sabihin, may koneksyon na si Ben sa kanilang mundo. Nagulat si Marta at niyakap ang anak. Anong ibig niyong sabihin, Lola? May mangyayari pa kay Ben? Umiling si Lola Simeona ngunit seryoso ang kanyang tinig. Hindi natin alam. Ngunit isang bagay ang sigurado. Hindi basta mawawala ang interes ng engkanto sa inyong pamilya. Kailangan maging maingat at higit sa lahat, patuloy na magdasal. Nagkatinginan sina Celso at Doming. Parehong ramdam ang bigat ng babala. Lumipas ang mga araw at unti-unting bumalik sa normal ang takbo ng buhay sa baryo. Si Celso ay nagpatuloy sa kanyang panggagamot at pagtulong sa mga tao. Ngunit sa tuwing sasapit ang gabi, hindi niya maiwasang mapatingin sa silangan. Sa kagubatang,
pinagkunan sa kanya ng malaking takot at misteryo. Si Ben naman ay minsang nakikita si Aling Marta na nakatitig sa batong bughaw na kanyang tinatago sa isang maliit na supot. Itay, pakiramdam ko po may matang nakatingin sa akin kapag hawak ko to. Minsang sabi ng bata. Hinawakan ni Celso ang balikat ng anak. Anak, tandaan mo, ang lakas ng bato ay nakasalalay sa kabutihan ng puso ng may hawak. Huwag kang matatakot, hindi ka nila maaangkin hanggat matatag ka. Ngunit sa puso ni Celso, alam niyang hindi pa tapos ang lahat. Ang kanilang pagkakaligtas ay hindi pagtatapos ng kwento, kundi simula ng mas malalim na ugnayan sa pagitan ng tao at ng mga engkanto. Ang tunay na tapang ay hindi nasusukat sa lakas ng braso, kundi sa katapatan ng puso at sa handang magsakripisyo para sa pamilya, pati ng kaibigan. At gaano man kalakas ang kapangyarihan ng mga kung sinong nilalang na hindi nakikita, hindi ito kayang higitan ang pananalig, pagmamahal at pagkakaisa ng tao. Dito po nagtatapos ang ating kwento. Muli, ako po si Reggie, ang inyong narrator sa kwentong ito sa channel na Pagkagat ng Dilim. Hanggang sa muli. Amalanhig, nilalang ng kadiliman. Baryo ng San Simon, taong 1980. Tekla, nabalitaan mo na ba? Patay na palang matandang nakatira doon sa malaking lumang bahay. Pagbabalita ni Aling Basya sa matandang babaeng bumili sa kanyang tindahan. Napahinto naman sa akmang pag-alis ang matandang tinawag na Tekla. Nanlaki ang mga mata at bahagyang nakaawang ang bibig nang muli itong humarap kay Aling Basya. Yung lumang bahay na nasa malapit sa paanan ng bundok? Tanong ni Aling Tekla. Inayos nito ang pagkakahawak sa magkabilaang kamay ng itlog at bigas na binili nito. Oo, iyon nga. Sagot ni Aling Basya dito. Si Kais ko ang nakakita noong katawan ng matanda sa gitna ng halamanan. Hindi ba siya ay lagi dumadaan doon? Si Kais ko? Kapag nangangahoy? Bahagyang tumalsik ang laway na dagdag na saad ng tendera. May nakatira po pala doon? Hindi napigilang magtanong ng binatang nakatambay sa harapan ng tindahan. Kanina pa ito doon at nakikinig sa usapan ng dalawang matanda. Napadaan po ako doon noong isang araw. Akala ko po ay abandonado na yon. Masyadong mataas na ang talahib doon sa hardin. Parang wala na hong nagmiminti na ng bahay. Dugtong pa ng binata. Naku, may nakatira doon. Antonio, hindi ka nga pala pamilyar sa usap-usapang kumakalat dito sa baryo. Dahil kalilipat nyo pa nga lamang dito. Kumukumpas pa ang mga kamay na saad ni Aling Basya sa binata. Hindi ba nga, dati nga sinasabing aswang ang matandang nakatira sa lumang bahay na yon? Sabat naman ni Aling Tekla sa usapan. Aswang po? Puno ng kuryosidad na tanong ng binatang tinawag na Antonio sa dalawang matanda. Totoo po ba yun? Tuloy na nitong ibinaba ang hawak na bote ng inuming pampalamig na binili nito kanina. Nakuha na ng dalawang matanda ang buong atensyon ng binata. Nako iho, matagal nang usap-usapan dito sa amin yan. Sa katunayan nga, ay wala ngang taga rito ang nagtatangkang lumapit man lang sa bahay na yon. Dahil nga sa bali-balita sa amin na lahi ng aswang ang matandang nakatira doon. Sagot ni Aling Tekla sa binata. Dati na namin pinapaalis sa baryong ito ang matandang yon. Dahil na rin sa nag-uubos mamatay ang mga alaga naming manok at kambing.
Lagi na lang naming natatagpuan ang mga alaga namin na parang nilapan ng isang mabangis na hayop. Dagdag na kwento ni Aling Basya. Pero wala pa rin nangyari sa apilan naming paalisin ang matandang yon. Inilipat namin sa munisipyo ang hinaing namin, pero ang tanging sagot lang nila sa amin hindi raw maaari. Isa daw ang pamilya ng matandang yon na nagmamay-ari ng pinakamalawak na lupain dito sa aming baryo. Kaya wala kaming magagawa kung ayaw umalis ng matanda. May inis sa tono na saad ni Aling Tekla. Sa katunayan nga ay sobrang haba ng buhay ng matandang yon. Hindi ba mga bata pa tayo bali-balita na dito sa baryo na aswang siya? Ngayon nga matanda na tayo, saka pa lamang siya nalagutan ng hininga. Mabuti nga iyon at makakahinga na tayo ng maluwag. Nakaismid na dugtong ni Aling Basya sa sinabi ng matandang babaeng kababaryo. Hindi ba at wala namang kasama sa buhay ang matandang yon? Sino ang nag-aasikaso sa kanyang bangkay? Tanong ni Aling Tekla sa tindera. Ang balita ko ay agad na inilibing ng barangay opisyal ang katawan ng matanda sa loob ng hardin nito. Wala namang nahanap na listahan kung saan maaaring kontakin iyong malayong kamag-anak daw noong matanda na nasa Amerika pa naninirahan. Sagot naman ni Aling Basya. Kawawa naman pala po yung matanda. Walang nag-aalaga sa kanya at wala rin kamag-anak na umuwi upang ayusin man lang ang burol niya. May bahid ng lungkot sa tonong saad ng binata sa dalawang matandang babae. Nako, anong kawawa ka dyan? Maigi nga iyon at wala na rin sa wakas ang perwisyong aswang na yon dito sa ating baryo. Mataas ang tonong saad ni Aling Tekla sa binata. Nasasabi mo lang yan, iho, dahil ikaw ay hindi taga rito. Kung ikaw ay dito pinanganak, malamang yan ay katulad naming para ka rin nabunutan ng tinik sa dibdib. Kumukumpas-kumpas pang saad ni Aling Basya. Paano? May iwan ko na kayo dyan, Basya. At ako'y magsasaing pa. Pamamaalam ni Aling Tekla sa tendera sa kapairap na tumingin sa gawin ng binata bago ito tuluyang naglakad palayo sa tindahan. Naiwang napapakamot na lang sa batok nito si Antonio habang sinusundan ng tingin ang umalis na matandang babae. Sumapit ang gabi. Mag-aalas 8 pa lang ng gabi, ngunit ang buong baryo ay nababalot na ng katahimikan. Mangilan-ngilan na lang ang kabahayang makikitang may banayad na liwanag na nagmumula sa gasera o kandila na magtatanaw sa siwang ng mga bintana. Hindi naman kasi lahat ng bahay sa San Simon ay pinagpalang magkaroon ng linya ng kuryente. Isa lang ang bahay ni Aling Basya sa may kakayahang makapagpakabit ng kuryente. Kaya naman, dinadayo din ng kahit ng mga taga-kabilang baryo ang tindahan nito. Isa lang kasi ito sa mga tindahang nakapagtitinda ng malamig na inumin at alak. Magsasarado na sana ng tindahan nito si Aling Basya nang mapansin ang isang lalaking nakahiga sa bangko sa harap ng tindahan. Mukhang langong-lango ito sa alak. Sa tabi nito ay may isang bote ng gin na nakatumba. Aba, Mang Kaloy, gabi na ho. Umuhi na ho kayo sa inyo. Palalim na ng palalim ang gabi. Bakit ba kasi hindi nyo na lang inuwi ang gin na binili ninyo? Pagtawag ni Aling Basya sa pangalan ng lalaki. Hindi naman natinag ang lalaking tinawag na Kaloy. Nilapitan na ni Aling Basya ito at saka marahas na niyugyug upang magising. Mang Kaloy, ako ho'y magsasarado na ng aking tindahan. Tumayo na ho kayo dyan at malayo pa ang inyong uuwian.
Mataas ang tonong paggising ng matandang babae sa lalaking lasing. Napahangos ng tayo si Mang Kaloy dahil sa gulat. Nagpagewang-gewang ito dala ng kalasingan. Maras nitong kinamot ang batok at magkasalubong ang dalawang kilay na pilit sinisipat si Aling Basya. Ay, istorbo naman! Asarang tonong angil ng matandang lalaki. Sinipa pa nito ang bangkong kinahihigaan kanina bago walang lingon-lingon na naglakad ng pasuray-suray palayo sa tindahan. Napapalatak na lang si Aling Basya sa inasal ng lalaking lasing at bubulong-bulong na inayos ang tindahan bago niya ito tuluyang isara. Sa kabilang dako naman ay nagsasalitang mag-isa si Mang Kaloy habang pasuray-suray na tinatahak ang daan pauwi sa kanila. Madilim at sobrang tahimik ng kapaligiran. Tanging ang malamlam na liwanag ng buwan lang ang kanyang tanglaw sa daan. Dahil sa sobrang kalasingan ay may makailang beses din siyang nagpagulong-gulong sa daan at minsan ay nahuhulog pa siya sa pilapil na kailangan niyang tawirin upang marating ang kanyang tirahan. Hindi niya malaman kung ilang mura na ang lumabas sa kanyang bibig dahil sa ilang beses na pagkakadapa. Pagkatapos ay tatawanan niya ang sarili dahil sa kanyang kalasingan. Gago. Ay, lampa. Inom-inom tapos matutumba. Pangangantyaw niya sa sarili habang pinipilit na muling itayo ang katawan mula sa pagkakalugmok sa lupa. Hindi na niya mabilang kung pang ilang beses na niyang pagkakatumba. Patuloy siya sa pagtawa sa sariling kalampahan nang may mapansin siya sa hindi kalayuan. Isang anino ang nakita niyang nakatayo sa bandang unahan ng kalsada. Hindi niya maaninag kung sino ang nakatayong anino, sa ilang di pa lang naman ang layo sa kanya. Nagsasalubong ang itim ng kilay ng mga mata sa pagpilit na pagsipat kung sino o ano ang aninong nakatayo sa hindi kalayuan. Napakisidot pa siya nang gumalaw ang anino. Lumawak ang kanyang ngiti nang mapagtantong tao ang aninong kanyang sinipat. Ay, ang ginagawa mo dyan? Malalim ng gabi Tatawa-tawang malakas na pagtawag pansin niya sa anino. Sino ka ba? At gabi na nasa labas ka pa rin ha? Dagdag tanong pa niya sa anino habang dahan-dahan siyang tumatayo mula sa pagkakalugmok sa lupa. Walang narinig na sagot si Mang Kaloy mula dito. Sa halip ay angil ng parang galit na hayop ang kanyang narinig. Noong una ay mahina lang iyon pero noong kalaunan ay unti-unti na itong lumalakas. Sinundan ng tingin ni Mang Kaloy ang pinagmumulan ng pag-angil ngunit bago pa man niya makita kung anong klaseng hayop ang pinagmumulan nun ay bigla na lang may dumambas sa kanya. Naramdaman niya ang pagkagat nito sa kanyang leeg at ang biglaang pagpunit ng kanyang laman. Hindi na napigilan ni Mang Kaloy ang mapasigaw ng tuluyang rumihistro sa kanya ang nangyayari. Ang hayok na pagsipsip sa kanyang dugo, masangsang na amoy at puting buhok ang siyang huling rumihistro sa kanyang isipan bago siya tuluyang lamunin ng kadiliman. Kinaumagahan ay natagpo ang patay malapit sa lumang bahay sa may paanan ng bundok. Si Mang Kaloy. Kanya-kanyang haka-haka ang mga tao sa nangyari sa matandang lalaki. Lalo na at kitang-kita nila ang kagat nito sa leeg na animo ay nilapa ng isang mabangis na hayop.
Nakakahindig ang nangyari kay Kaloy. Kung alam ko lang na mangyayari sa kanya to, sana ay hinayaan ko na lang siyang matulog sa harapan ng aking tindahan. May nginig sa tinig na anas ni Aling Basya. Wala ka namang kasalanan sa nangyari. Baka nga tama ang mga opisyal ng barangay. May gumagalang mabangis na hayop tuwing gabi. Kaya kailangan natin magdoble ingat. Agahan mo na ang pagsasarado ng tindahan mo. Baka wala nang dumayo sa iyong mamili sa gabi. Suwisyon naman ni Aling Tekla na nakikiisyoso din sa pinangyarihan ng krimen. Mga kababaryo, alam ko pong lahat kayo ay nagulantang sa nangyari. Pero hihingin ko po ang tulong nyo. Magsasagawa ang barangay ng operasyon upang mahuli ang mabangis na hayop na siyang may gawa nito kay Mang Kaloy. Ako po sana ay nakikiusap sa mga kalalakihan ng ating baryo na maaari magboluntaryo upang mahuli ang hayop na ito. Pahayag ng barangay kapitan. Ako po, Kap! Walang pag-atubiling pagbubuluntaryo ni Antonio na kanina pa pala nakatayo sa hindi kalayuan habang matamang pinagmamasdan ang mga nangyari. Maraming salamat, Antonio. Sino pa? Saad ng kapitan. Inatasan nito ang isang kagawad upang kunin ang pangalan ng mga kalalakihang nagbuluntaryo. Samantala, si Antonio naman ay tahimik na nagmamasid sa isang tabi. Matapos niyang ibigay ang kanyang pangalan sa kagawad, ay agad na siyang lumayo sa kumpol ng mga tao. Mas pinili niyang tumayo sa lilim ng isang matandang puno ng nara na nakatayo sa hindi kalayuan sa lumang bahay. Naramdaman niya ang kakaibang ihip ng hangin kagabi. Malakas ang kutob niyang may hindi magandang mangyayari. At tama nga siya ng hinala. Dahil kinaumagahan ay natagpuan nga ang bangkay ni Mang Kaloy. Dahil sa dayo lang siya sa San Simon, walang kahit na sino man ang nakakaalam sa kanyang tunay na kakayahan. Pilit niyang tinatakasan ang kapangyarihang ipinasa sa kanya. Ngunit waring tukso na hinahabol pa rin siya nito. Isa siyang antingero at nananalaytay sa kanyang dugo ang pagiging antingero at sa katunayan, suot-suot pa rin niya ang kwintas na anting-anting na ipinamana sa kanya ng kanyang lolo. Pinagmasdan niya maigi ang lumang bahay. Sa mata ng isang ordinaryong taong nagmamasiday, sasabihin isa lang itong ordinaryong lumang abandonadong bahay. Pero hindi sa kanya. Simula nang nagawi siya roon, ay may naramdaman na siyang kakaiba. Ang nangyaring usapan sa harap ng tindahan ni Aling Basya kahapon ang siyang nagkumpirma ng kanyang hinala. Aswang nga ang nakatira sa bahay na to. Kung namatay nga ang matandang aswang na nakatira dito, malamang hindi nito inipasa sa iba ang birtud ng pagkaaswang nito. Kung tama ang hinala ko, naging isang amalanhig ang aswang na yon at siya ang pumatay sa biktimang si Mang Kaloy. Saad ni Antonio sa isipan na, kailangan ko siyang pigilan muling bumangon sa kanyang hukay bago siya makapambiktima muli. Dagdag na saad pa niya sa isipan. Kala ko matatakasan ko ng aking kapalaran sa paglipat ko sa baryong to. Napabugas siya ng malakas na hangin at naihilamos ang isang kamay sa mukha dala ng pagkadismaya. Nasa malalim siyang pag-iisip nang mapansin ng isang magandang dilag na nakatayo sa pinto ng lumang bahay. Ibinaling niya ang tingin sa kumpol ng mga tao kanina, ngunit mangilan-ngilan lang ang naiwan doon. Ang tanging naiwan ay ilang opisyal ng barangay at ilang kalalakihang marahil ay nagbubulontaryo sa paghuli ng inaakala ng mga itong isang mabangis na hayop.
Muli niyang ibinalik ang atensyon sa magandang dilag na nananatili pa rin nakatayo sa harapan ng pinto. May ilang segundo niya itong pinagmasdan. Hindi niya akalaing kakaiba ang dating ng babae sa kanya. Marahil ay isa din itong tayo sa interesado sa kwentong lumang bahay. Saad ni Antonio sa isipan. Maya-maya pa ay nakita niya ang isa sa mga opisyal ng barangay na lumapit sa babae at ito'y kinausap. Bagamat napukaw ang kanyang atensyon ng magandang dilag, ay pinilit pa rin ni Antoniong iwaksi ito sa kanyang isipan. Kinakailangan niyang unahing isipin ang nararapat niyang gawin upang mapigilan ang amalanhig na muling makapaghasik ng lagim. Ipinagkibit balikat na lang niya ang atraksyong nararamdaman sa dilag. Sa ngayon ay may mas importante siyang misyong dapat gawin. Magdadapit hapon nang magsama-sama ang kalalakihang nagboluntaryo sa barangay upang rumonda at hulihin ang kung anumang hayop na siyang lumapa kay Mang Kaloya. Ilang saglit pa ay kanya-kanya na silang tahak ng rutang iniatang sa kanila ng mga opisyal. Nang makakuha ng pagkakataon si Antonio ay agad siyang tumalilis at humiwalay sa mga kalalakihang kasama niya sa iisang ruta. Mabibilis ang mga hakbang na tinahak niya ang daan patungo sa lumang bahay. Palubog na ang araw. Mahihirapan siyang hulihin ang amalanhig sakaling makabangon na ito sa libingan. Hindi pa niya alam kung saan ang eksaktong lokasyon ng pinaglibingan nito. Kailangan niyang magmadali dahil hindi niya kakampi ang oras. Maaaring mayroon pang ulit pa biktima ang amalanhig sa mga taong sumama sa ronda kapag nagkaroon ito ng pagkakataon. Nang marating niya ang lumang bahay, ay alerto niyang inikot ang paningin. Humawak siya sa suot na kwintas niyang anting-anting at bumulong sa hangin. Bago niya sinimulang hanapin ang lugar na pinaglibingan sa matanda. Sa sobrang taas ng talahib sa hardin ng lumang bahay na iyon, ay halos hindi na niya makita ang dinadaanan. Mahigpit ang pagkakahawak niya sa lubid na inilublob niya sa binditadong tubig. Ganoon din sa malalaking tindagan na nakasukbit sa kanyang bewang. Kalat na ang dilim ng tuluyan niyang matagpuan ang pinaglibingan sa matanda. Ganoon na lang ang lakas ng kabog ng dibdib niya nang makitang bungkal ang lupa sa pinaglibingan nito at bukas ang kahoy nitong ataol pero wala roon ang naturang bangkay. Huli na ba ako? Tanong niya sa isipan. Ilang segundo ding blanko siya sa susunod niyang hakbang na gagawin. Ipinilig niya ang ulo upang ibalik ang sarili sa hwisyo at makabawi sa pagkabigla. Maya-maya, muli siyang humawak sa kanyang anting-anting at umusal ng isang orasyon. Nag-iba ang ihip ng hangin at tumalas ang kanyang pakiramdam. Naamoy niya sa hangin ang masangsang na amoy. Sinundan niya kung saan nanggagaling yun. Dinala siya ng kanyang mga paa patungo sa direksyon ng pinto sa likod ng bahay. Dahil sa bahagyang nakaawang ang pinto, ay dahan-dahan niya iyong binuksan. Bahagya siyang napatras nang salubungin siya ng nakakasulasok na amoy na siyang kumulob sa buong kabahayan. Kinuha niya ang bandanang nakatali sa kanyang braso at pinantakip niya yon sa kanyang ilong. Pati na ang bibig niya ay kanyang tinakpan. At tuluyang pinasok ang bahay. Alerto niyang inikot ang mga mata habang dahan-dahang iniisa-isang tingnan ang bawat parte ng bahay na kanyang nadaraanan.
Nahinto ang kanyang paghakbang nang makita sa gitna ng sala ang nakahantusi na katawan ng isang matandang babae. At sa tabi nito ay may nakayukyuk na isang dalaga. Miss, okay ka lang?" May pag-aalala sa tinig na tanong ni Tonyo sa babaeng nakayukyuk. Yumuyugyug ang balikat nito na waring umiiyak. Unti-unting umangat ang tingin ng babae sa kanya. Natulo siya sa kanyang kinatatayuan nang makita ang mukha ng babaeng nakayukyuk. Ito ang magandang dilag na nakita niyang nakatayo sa harapan ng bahay na ito kanina. Pero sa pagkakataong yun ay hindi na purong puti ang enerhiyang nakapaikot dito. Hindi katulad kaninang umaga nang una niya itong makita. Ngumisi ng nakakaloko sa kanya ang dalaga at sa isang iglap, ang napakaganda at napakaamo nitong mukha ay napalitan ng isang kahindik-hindik ng mukha ng isang halimaw. Namumula at nanlilisik ang mga mata nito at matalim ang mahaba at nakausli nitong mga ngipin. Tinubuan din ito ng malalaking pakpak na kahawig ng sa paniki. Naging mabilis ang mga pangyayari. Sa isang iglap ay nakadamba na sa kanya ang naturang nilalang. Mabuti na lang at mabilis ang kanyang naging galaw. Agad niyang naisangga sa naglalaway nitong bibig na akmang kakagat sa kanya ang punyal na kanyang daladala. Buong lakas niya itong itinulak. Nabitawan niya ang kanyang mga daladalahan habang nagpapambunok silang dalawa ng aswang. Muling tinangka ng aswang na dambahin siya. Ginamit pa nito ang malaking pakpak upang lituhin siya. Ngunit mabilis niyang nakuha ang buntot ng pagi na kumalat sa sahig kasama ng iba pa niyang dalang pangontra sa mga aswang. Mabilis niya itong nahampas na siyang naging dahilan upang mamilipit ito sa sahig at maglabas ng nakakarinding sigaw. Ginamit ni Antonio ang pagkakataong yun upang tuluyan ng gapiin ang nilalang. Nagkatinginan ang mga kalalakihang nagroronda nang marinig ang isang matinis na sigaw ng babae na nanggagaling sa lumang bahay. Agad silang nagsihangusan patungo sa lumang bahay. Ganoon na lang ang kanilang pagkagulantang nang matagpuan ang dugo ang katawan ng isang magandang dilag na nakahandusay. Sa tabi nito ay nakalugmok si Antonio habang hawak-hawak ang isang duguang punyal. "Antonio, ano ang ginawa mo?" Hindik na saad ng kapitan ng barangay. Lumingon sa gawin ng kalalakihan si Antonio at sumilay ang isang nakakalokong ngiti sa labi. Kayo naman ang kasunod. Saad ni Antonio sa nanlilisik at namumula na mga mata.